Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen! Magpapasimula na po tayo. Awitin po natin ang bilang 33 sa atin pong mga himnaryo. Kung ang buhay mo tunay na sabag, wag kang malupay-pay lagi sa pagtawag kay Kristo. Jesus mo isakdal ang lahat. Siya ang papawisalan mong hirap. Wag manlupay-pay ang iyong puso, sapagkat nasa
ang iyong puso. Ang hirap mo'y paawin, huwag mang lupay-pay. Hawiin mo sa landas na lalaaran. Ang taglay mong ligalig sa iyong buhay. Si Kristo Jesus ang iyong kaligtasan, at sa buhay mo'y siya ang aalalay. Huwag mang lupay-pay ang iyong puso, sapagkat nasa kaniya ang pangako. Huwag mang lupay-pay ang iyong puso. Ang hirap mo'y pabawiin, huwag mang lupay-pay. Buhay mo man ay nalulugmok sa sala. Huwag kang malulungkot, huwag kang mabalisa. Kay Kristo Jesus lamang tayo umasa. Siyang sa ating magliligtas sa dusa. Huwag mang lupay-pay ang iyong puso, sapagkat nasa kaniya ang pangako. Huwag mang lupay-pay ang iyong puso. Ang hirap mo'y pabawiin, huwag mang lupay-pay. Patuloy po nating papurihan, sambahin at luwalhatiin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Numero 14 po naman sa ating mga imnaryo. Apa di kong mahal, wag mong ikalungkot ang mga bigati at mga pagsubok. Alalahanin mo ang Poong si Jesus. Hindi siya dumaing, buhay ay malagot. Tibayan ang dibdib, huwag kang
dadaig sa dalang hati pag-uusig sa Diyos umibig. Kung ang buhay natin tigim ng imutok, huwag mong lilimutin. Dumulog kay Jesus, di ka babayaan sa dusay malugmok na ang asahin mo ay maikaluyod. Tibayan ang dibdib, huwag kang padadaig sa dalamhati pag-uusig sa Diyos umibig. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama, nalubha ka pong kagalang-galang. Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan. Nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari at lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakdal ka sa iyong pag-ibig. Napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban. Napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ang Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amang banal na ikaw ang buhay na Diyos, pinagtapatan at pinaglingkuran hanggang kani-kanilang kamatayan, ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Ikaw rin po ang pinagtapatan hanggang kanilang mga kamatayan ng aming minamahal na mga magulang. Panginoon, sa sakdal napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masusumpungan mo po muli kaming lahat sa silong po ng aming mga dampang tahanan. Pangunahin na nga po dito sa iyong munting bahay-sambahan sa Los Angeles, California, na itinitiklo po namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kamit nangangayupapa sa iyong malinis na pangalang Kristo Jesus. Panginoon, tanggapin mo pong muli ang aming mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Maraming salamat po sa iyo sa mga napakamapayapa na maraming mga araw. Nilipos mo po kami ng buhay, kagalingan at kalakasan. Pinagbubuksan mo rin kami ng magagandang pintuan ng mga kapalaran. Maraming salamat sa iyo, Panginoong Hesus. Wala ka rin pong binawian ng buhay sa sino man sa amin. Salamat po maging ang aming mga kabiyak ng puso, ang lahat ng aming mga anak, aming mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Higit na nga po ang mga lalaki at mga babae na sa araw-araw ay patuloy mo pong idinaragdag sa bilang ng iyong mga tagapakinig sa iyong banal na ebanghelyo. Naamin po silang mga kaibigan at kami po ay nagpapasalamat sa iyo at dalangin namin, Panginoong Hesus, nawa kung papaanong kami sa dakong ito sa Los Angeles, California,
Pinagpapala mo sa amin ang lahat ng mga bagay, 10 ng aming mga tahanan, mga mumunting mga ari-arian, mga halamanan at mga hayupan. Gayon din sana ang iyong iparanas sa kanilang lahat, sa bawat sandaling magdaraan sa ibabaw nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan. Panginoon po naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga katotohanan. Ama, nalalaman mo po kung papaanong ginugol ng bawat isa sa amin ang lakas, ang buhay, kagalingan, ang mga araw na ipinautang mo po sa amin. Nalalaman po namin wala pang nakakaabot sa sino man sa amin sa iyong banal na kaluwalhatian. Mga hamak na mga alabok ng putik lamang kami, Ama, kung kami po'y nagkulang, kung kami nagkasala laban sa iyo. Patawarin mo po kami sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Ipahintulot mo po, Panginoon, na nawa sa Huwebes ng gabing ito, minsan pa, kasangkapanin mo po, gamitin mo po ang bibig at labi ng iyong hamak at wala mong kabuluhang alipin. Banalin mo sana ang kanyang puso at ang kanyang isipan. Linisin mo po sana ang kanyang kalooban at langkapan mo sana ng bisa at kapangyarihan ang kanyang tinig, na kung siya po ay magsalita sa amin ng iyong kagilagilalas na mga aral ng katotohanan, ito po magkaroon ng bisa at kapangyarihan, maisakabuhayan namin, Panginoon. Ito ang aming magampanan, masalita at maituro din namin. Una na nga po sa loob ng aming mga tahanan, at pagkatapos po'y maisiwalat din ng bawat isa sa amin, kung baga maaari sa mas maraming mga taong naghihintay din naman ng iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Panginoon naming Hesus, kami po ay umaasa na ikaw muli ang titindig sa aming mga kalagitnaan. Tuturuan mo po kami, pakakainin ng iyong mga salita ng buhay, at habang kami po'y nangakikinig, hipuin mo nawa ang bawat isa sa amin, pagalingin mo nawa ang aming karamdaman, bigyan mo nawa kaming lahat ng katalinuhan kung papaano namin malulutas ang aming pang-araw-araw na suliranin sa ikabubuhay, at tulungan mo po, Panginoon naming Diyos, kaming lahat ay makalakad sa bago at buhay na daan na ibig mo pong aming panatilihan, na siyang ikapagtatamo namin ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amang banal ang lahat po ng ito, idinadalangin namin at isinasamot ipinapakiusap, na minsan pa iyo pong diringgin sa langit. Ito po ang iyong gagawin sa amin. Ito po ang iyong ibabasbas at ibebendisyon sa pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakai-kailanman. Amen. At ngayon po, mga ginigiliw po naming mga tagapakinig, sa lahat ng ating mga sariling sangbahayan, sa ating mga kabyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay, at ating mga kasama na mga kaibigan natin sa kani-kanilang sariling tahanan, at sa mga tunay na mananamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Magmula po doon sa ating inang bayan sa Pilipinas, at marami po ang nangingibang bansa at nangingibang bayan, ihanda na po natin ang ating sariling mga kaluluwa at ang atin pong mga banal na kasulatan, at tayo po ay magpapasimula na ng ating banal na pag-aaral.
Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Kolosos sa kanyang unang pangkat talatang 18. At siya ang ulo ng katawan. Siya ang ulo ng katawan. Ito pong talatang ito ay malimit po kung hindi man tuwing araw ng Huwebes at tuwing araw ng Linggo aming nababanggit. Madalas po ito'y talagang kasama sa ating mga pag-aaral at sa ating paksa. Datapwat sa Huwebes po ng gabing ito, ngayon po ay Abril 30, niloob po ng Panginoong Hesus na ito po ay ating halungkatin, basahin, pakinggan, pag-aralan natin ang katotohanan. Kung bakit po ito ay ibig na ituro ng Panginoon, naglipa na sa buong sanglibutan ang sari-saring mga relihiyon, Kristiyano man o hindi Kristiyano, mga tagapakinig. Ang bawat isang relihiyon ay may kani-kanya pong mga ulo o presidente, leader, wika nga. Ngunit, sa atin po sa loob ng Iglesia ng Diyos, hindi po namin ibig na linlangin ang sinuman sapagkat maliban na nga po sa katotohanan, hindi po mapapalaya ang kaluluwa ng isang tao. Sa makatwid, ang katotohanan po lamang ang dapat maituro, ang dapat na maipahayag at atin pong pagsamasamahan. Siya ang ulo ng katawan. At maging sa Bibliang King James Version sa Ingles na pinanggalingan, and He is the head of the church. Madalas nga po napapakinggan natin ang bawat mga relihiyon merong kani-kanilang puno. Kadalasan nga po, wag naman kayong magagalit na nasa Iglesia Apostolika Katolika Romana, ang pinuno ninyo yung Papa sa Roma. Yan po baga ang tinutukoy ng Kolosos, siya ang ulo ng katawan? At ang mga iglesia naman ng tao, yung kanilang mga obispo, mga anghel. At ang ating Panginoong Jesucristo naman ay ordinaryong tao. At sa mga protestante, kadalasan ang Panginoong Jesucristo ay anak lamang ng Diyos. At iba pa yung Diyos, iba pa yung Ama. Sang-ayon po sa kanila, meron Trinity o tatlo. Ngunit ang lahat po ng ito kailangan ay pag-aralan. At kung alin lamang ang Biblia na gagamitin natin, yung pong orihinal. Unahin po natin yung tinatawag na matandang tipan, na ang wika sa 34:16 ni Isayas, ayon sa Panginoon, saliksikin ninyo ang mga banal na kasulatan, isa man ay hindi magkukulang, hindi mangangailangan ng kasama. Iniutos ng aking bibig, pinisan, pinagsama-sama ng kanyang espiritu. At maging nang dumating na nga po ang Panginoong Hesukristo, sa kanyang Kapitulo 5, versikulo 39 ng San Juan, basahin ninyo ang mga kasulatan. Ang tinutukoy ng Panginoon, ang ipinag-uutos na basahin, ang matandang tipan. Sapagkat nang ito ay mapasulat at salitain ng Panginoong Jesucristo, Juan 5:39, mga tagapakinig, wala pa po ang bagong tipan. At ang tinutukoy ng Panginoon, basahin ninyo ang mga kasulatan,
Yun po ang matandang tipan. Bakit? Sapagkat inaakala ninyo na dito sa matandang tipan mayroon kayong buhay na walang hanggan. Bakit? Ito ang magpapatotoo tungkol sa akin. Ang matandang tipan ang magpapatotoo kanino? Sa Panginoong Jesucristo kung ano? Kung sino siya. Paano pinatunayan? Deuteronomio 18:15 at 18:18. Tunay ang wika. Nagsalita ang Panginoong Diyos kay Moses na sinasabi, ako'y magtitindig ng isang gagaya mo sa gitna ng Israel. At pagdating niya sa kanya na sila makikinig at mangyayari na ang sino man na hindi sumunod sa kanyang mga salita ay pupuksain o papatayin. At nalalaman natin kung sino nga po yun nga ang sinasabi ng Panginoon. Sa 5:39, ang matandang tipan, magpapatunay sa inyo kung sino ako. Alin? Yung hinulaan ni Moses, ako yon, ang Panginoong Hesus, na siya nga po ang dapat nang pakinggan pagdating niya at wala na tayo sa mga kautusan, wala na tayo kay Moses na tagapagturo, nasa Panginoong Hesukristo na tayo. At kung ano po ang kaugnayan ng Panginoong Hesukristo, sa Colossus 1:18 na ating paksa, siya ang ulo ng katawan, atin na nga pong pasisimulan ang ating pag-aaral. Sino po baga ang tinutukoy sa ating paksa na siya na ulo ng katawan? Buksan na po natin ang aklat ng Colossus, Kapitulo 1 at sa versikulo 2. Sa mga banal na mga kapatid kay Kristo, ang nagsasalita po rito ay si Apostol Pablo. Ito po ay address, ito po ang pinatutungkulan niya. Yung mga banal at tapat na kapatid kay Kristo, sa makatwid ang mga kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Colossus, na tinatawag na mga kapatid kay Kristo. Katulad po namin, kami po na mga mag-aanak, kami po ay mga magkakapatid kay Kristo. At sa maraming nakikinig sa araw at oras na ito na mga kapwa namin na binyagan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo o Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Pilipinas, na mga nakasama namin noon pa, sila po ay mga kapatid namin kay Kristo. Kaya nga, dito ang tinutukoy, pinatutungkulan ni Apostol Pablo, Colossus 1:2, ang lahat ng mga kapatiran sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na nanga sa Colossus. Ituloy natin. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. At sa 1:15, sino po ang Kristo ito na tinutukoy? Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Si Kristo, larawan ng Diyos na hindi nakikita, panganay ng mga nilalang. Dito napakaliwanag po, si Kristo po ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Bakit nga po baga sinasabi ni Apostol Pablo, si Kristo daw ay larawan ng Diyos na hindi nakikita? Dito po ay mayroong hiwaga at mayroong karunungan. Paano masasabi ni Apostol Pablo si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita? Bakit nga po baga? Mga kapatid, si Kristo daw ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Sa Kapitulo 4, versikulo 24, unang bahagi ng aklat ni Apostol Juan, ang Diyos ay Espiritu. Bakit po sinabi ni Apostol Pablo? Si Kristo ika ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang Diyos po
ay espiritu. Hindi po makikita ng sino mang tao. Ano ba ang tinatawag na espiritu? Ang espiritu po, wala pong laman, wala pong buto, wala pong anumang anyo o wala pong anumang larawan. Dadapwat, bagaman walang larawan ang Diyos. Ayon sa matandang tipan o sa mga propeta na kamukha ni Jeremias, ano ang ipinasulat sa kanila ng Diyos nang ito'y magsalita sa kanila tungkol sa kanyang pagka-Diyos? Buksan natin ang Jeremias 32:27. Narito, ako ang Panginoon. Ayan po, nagsasalita ang Panginoon Diyos kay Jeremias. Narito, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat na tao. May anumang bagay ba na totoong mahirap sa akin? Napakaganda po ng ating pag-aaral at ng ating pagbabasa. Ang Diyos daw po, walang laman, walang buto na espiritu, pero siya po pala ang makapangyarihan sa lahat at wala pong bagay na sa Kanya ay hindi makapangyayari sapagkat siya po, mga kapatid, ay Diyos ng lahat ng tao at walang bagay na mahirap sa Kanya. Kaya nga ito pong talatang ito, may anumang bagay ba na totoong mahirap sa akin? Ang ibig lamang pong ipakilala nito, ito po'y salita, tanong na nagpapaliwanag na wala pong imposible sa Kanya. At hindi ko na kailangang basahin ang Genesis, ang unang-unang talata. Mga kapatid, nilalang niya ng pasimulay kadiliman. Nilalang niya ang tinatawag na buntala sa kalangitan. Una ang araw, ang buwan, ang mga bituin na siyang nagbibigay ng tanglaw at ng kaliwanagan sa atin sa araw at sa gabi. Nilalang niya ang lahat ng tinatawag na mga bansa at mga bayan, magmula sa tinatawag na tubigan ng karagatan at kanyang pinaghati-hati at inihiwalay ang mga pulo sa mga dagat, sa mga ilog at nagkaroon ng mga bansa at pinatubuan niya ng sari-saring iba't ibang uri ng mga halamanan, ng mga punong kahoy, mga kapatid, ng mga hayop, ng mga ibon, ng mga isda. Nilalang niya ang lahat ng bagay at nilalang niya tayong mga tao mula sa alabok ng lupa. Kaya po walang imposible sa Kanya. At kung sinasabi rito ng Panginoon, ako ang Diyos ng lahat ng tao. Lahat po ng tao, Inchi ka man, Pilipino ka man, Amerikano ka man, Muslim ka man, Saudi Arabian ka man, ikaw man ay wika nga, ano man ang kulay mo, ano man ang wika mo, ano man ang iyong anyo at pagkatao, lahat ng tao ay pag-aari ng Diyos. Ibig ko pong ito'y ating maliwanagan. Ngunit, hindi po naman lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yan po ay wala sa ating paksa sa Huwebes ng gabing ito. Ngunit, ipinakikilala po sa atin ang kaugnayan nitong talata sa tinatawag na 1:18 ng Kolosos, siya ang ulo ng katawan. Ano ba ang kaugnayan ng Diyos dito sa ipinakikilala na ulo ng katawan? At ano ba gayong katawan? Ito nga ang ating pinag-aaralan ngayon. Pagkatapos po na maliwanagan natin ang Diyos Espiritu, walang laman, walang buto, ngunit meron ikang larawan. Ang larawan nitong Espiritu na Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Pagkatapos na ituro sa atin, walang bagay na imposible sa Kanya, at ang lahat ng mga bagay ay pag-aari niya, siya ang gumawa ng lahat ng bagay ngayon. Mayroon po bagang tao na nakakita sa Diyos? Ayan po. Makinig tayong mabuti, mga kapatid. Meron bang tao na nakakita sa Diyos na Espiritu, walang laman at walang buto? Sa Kanya pong
Aklat ni Apostol Juan, Kapitulo 1, versikulo 18. Walang tao nakakita kailanman sa Diyos. Wala pong tao kailanman nakakita sa Diyos. No man see it God. Mga kapatid, ang wika sa Ingles. No man have seen God forever. Walang tao kailanman nakakita sa Diyos. Anong ibig sabihin nito? Mga tagapakinig, sa katotohanan po talagang walang tao na makakakita sa Diyos. Halimbawa, si kapatid na si Rilo, halimbawa gusto kong magpakita sa akin ang Diyos, pwede ko bang utusan ang Diyos at pagsabihan, Panginoon Diyos, magpakita ka naman sa akin? Ay kamukha po ni Moses eh. Si Moses nga po, nang siya nga po ay pagpakitaan ng isang wika nga naglalagablab na ningas sa gitna ng kadiliman sa bundok ng Horeb. Nang gabing siya ay naroon at inaalagaan niya ang mga tupahan ng kanyang biyanan na si Horeb, mga kapatid at mga magulang doon sa bundok ng Horeb, nakita niya yung naglalagablab na punong kahoy. Pinanik niya yon. At doon nga po nagsalita ang isang tinig. Lumapit ka, hubarin mo ang iyong pangyapak, ang dakong ito ay banal. At nakipag-usap sa kanya ang Diyos, ako nga. Ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. Ako ang Diyos ni Israel. At ibig nga niyang makilala at makita kung sino yon. Dadapwat. Mga kapatid, ano ang pagpapakilala at pagpapatunay maging kay Moses na talaga pong walang tao na nakakita kailanman sa Diyos? Kung gusto ng tao, hindi makikita ng tao. Mga kapatid at mga magulang, bakit? Exodus Kapitulo 33 at versikulo 20. At kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking muka. Ito nga po yung pagkakataong sinabi ni Moses, kung babasahin ninyo sa inyong mga Biblia, pinakiusapan ni Moses ang Diyos. Ibig kong magpakita ka ng iyong kaluwalhatian sa akin. Ngunit sinabi nga ng Diyos, 33:20 ng Exodus, sinabi ng Diyos, hindi mo makikita ang aking muka. Bakit? Sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. Ayan po. Wala pong taong nakakita sa mukha ng Diyos. Bakit? Mamamatay tayo. Mamamatay tayo. Ngayon, bakit nga po baga sinasabi naman ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosos 1:15 na siya, mga kapatid, ang larawan ng Diyos na di nakikita, na tumutukoy nga sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit nga? Mga kapatid, hindi ba kayo nagtataka? Walang tao kailanman nakakita sa Diyos. Pero sinabi ni Apostol Pablo, 1:15 ng Kolosos, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. O hindi ba nakasama ng unang 12 alagad? Tinawag pa niya sa pangingisda si Andres, si Pedro, si Santiago, sumunod kayo sa akin at kay gagawin kong mamamalakaya ng mga tao. At sa Mateo 10:1, tinawag niya ang 12 ito, mga tagapakinig po namin, at sila nga po'y inihalal bilang mga tagapangaral sa bansa ng Israel. Tinawag din, nagpakita rin sa daang Damasco si Saulo habang pinag-uusig at daladala para ibilanggo ang mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa aklat ng mga gawa. Mga kapatid at mga magulang, bakit hindi nangamatay ang mga taong ito kung si Kristo pala ang larawan ng Diyos? Bakit nakapangaral pa sila ng ebanghelyo? Lalo na nga si Apostol Pablo, naging kasangkapan sa pagtatayo ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa iba't ibang mga bansa ng kanyang kapanahunan. Buksan natin, mga kapatid at mga magulang, ang Juan Kapitulo 1, versikulo 18. Ano ang sumasagisag sa sinabi ni Apostol Pablo, Kolosos 1:15, na siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita? 1:18,
Ganito po ang pagpapaliwanag sa huling bahagi. Ang bugtong na anak, kilala naman natin kung sino ang bugtong na anak eh. Hindi ko na po kailangang basahin pa ang 3:16 ng San Juan din, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang sariling bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang ating Panginoong Jesucristo. At sa 1:18 ng Juan, ang bugtong na anak na si Jesucristo na nasa sinapupunan ng Ama, siya. Ano po ang ibig sabihin? Siya, si Jesus, na nasa Ama ang magpapakilala sa Kanya. Si Jesus ang magpapakilala, ang ibig sabihin, kung hindi sa pamamagitan ni Kristo, hindi makikilala ng mga apostol, una-una, at ng lahat ng mga mananampalataya kung sino ang Diyos. Ang Kristo ang magpapakilala sa Ama. Anong ibig sabihin nito? Buksan natin ang Juan 1:1 hanggang 4. Nang pasimula ay ang berbo. Ang berbo ay sumasa Diyos. Ang berbo ay Diyos. Ang lahat ng bagay ay ginawa niya, at anuman ay hindi nagawa kung wala siya. Sino ito? Yung bugtong ng Ama, yung anak ng Diyos, yung Kristo Jesus. Anong ginawa ng Kristo Jesus? 1:14, nagkatawan tao ang berbo. Sa makatwid, nagkatawan tao ang Diyos. Tumahan sa gitna namin. Ang nagsasalita si Apostol Juan. Isa sa 12 na tinawag ng mukhaan, inihalal, nakita nila, at nakita namin ang wika niya, ang kanyang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian nino ng bugtong ng Ama, si Kristo Jesus. Kaluwalhatian gaya sa bugtong ng Ama, gaya ng anak ng Diyos na puspos ng biyaya, puspos ng katotohanan. Amen. Sa makatwid, anong ibig ituro nito sa atin? Kung hindi po nagkatawan tao ang berbo. Ano ba ang berbo? Ang Diyos. Ano ba ang Diyos? Ang lahat ng bagay ginawa niya. At anuman sa mga ginawa ay hindi nagawa kung wala siya. Ano ang ginawa ng Diyos? Nagkatawan tao. 1:14 ng San Juan. Bakit sinabing nagkatawan tao? Hindi nga po tao. Ako, si kapatid na Cirilo ninyo, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan, ako ay magkakatawan tao. Baka sabihin ninyo, huwag na nating pakinggan yan sa Facebook. I-block na natin yan si Cirilo. Yang iglesia ng Diyos na yan, sinungaling. Papaano ba namang magiging wika nga magkakatawan tao? Tao ka na. Hindi ko po pwedeng sabihin ako'y magkakatawan tao o nagkatawan tao sapagkat ako ay tao na. Ang pwede lamang magkatawang tao, yung hindi tao. Bakit po? Siya nga po ang Espiritu. Siya nga po ang makapangyarihan sa lahat. Siya nga po ang berbo, ang salita, na gumawa at lumalang ng lahat ng mga bagay. Nagkatawang tao. Bakit? Hindi siya tao. Paano pinatunayan na hindi siya tao? Filipos Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 10. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Labagaman siya nasa kalagayang Diyos. Mga tagapakinig at mga magulang, nasa kalagayang Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. May hinubad. Nag-anyong alipin. Nakitulad. Ayan, nagkatawan tao nga nakitulad sa mga tao. Naging masunurin hanggang kamatayan sa cross. Oo! Kaya naman siya binigyan ng pangalan, higit sa lahat, lalo sa lahat, sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, ng nasa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa. Amen! Bakit? Siya ang tinutukoy ng ating paksa, ulo ng katawan. Si Kristo ang ulo ng katawan. Sa Bibliang Ingles, He is the head of the church. Kaya nga ayon sa mga
pangyayaring napasulat sa aklat ng Bagong Tipan na isinulat din naman ni Apostol Juan, nang ang mga apostol ay mag-alinlangan. Panay ang pangangaral ng Panginoong Jesucristo tungkol sa Ama. Paroroon ako sa Ama. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Paroroon ako, iiwanan ko muna kayong sumandali at ipaghahanda ko kayo ng kalalagyan. At kung ito'y maipaghanda ko na sa inyo, para sa inyo, muling paririto ako upang kayo'y aking kaunin. Kung saan ako naroon, doon naman kayo doroon. Sinabi nga ng mga alagad, Panginoon, ipakilala mo naman sa amin yung Ama na lagi mong itinuturo sa amin. Ano nga po nangyari? 14:8 ng Juan. At sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Ito po, si Felipe. Mga kapatid, siguro inip na. Panay ang pagbabalita ni Kristo tungkol sa Ama. Ama. Sino ba yung Ama na tinutukoy mo? 14:9, Juan. Sinabi nga sa kanya ni Jesus, Malao ng panahon ako ay inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Mga kapatid, malao ng panahon. Ako inyong kasama pero hindi pa ninyo ako nakikilala. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo, si Kristo ang magpapakilala tungkol sa Ama. Si Kristo ang magpapakilala tungkol sa Ama. Paano ipakikilala ng ating Panginoong Jesucristo? Mga kapatid, ang nakakita sa akin, 14:9 din ng Juan, nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? At sa 14:1, mga kapatid at mga magulang, niliwanag ng Panginoon sa San Juan din 14:1, huwag magulumihanan ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya kayo sa akin. Bakit? 10:30 ng San Juan, ako at ang Ama ay iisa. Napakaliwanag. Wala na pong pagdududahan, wala nang pagtatalunan. Ngayon, ayon sa Panginoong Hesukristo, itong mga apostol na ito, nakita nila ang Panginoon. Katulad din naman ni Tomas. Natatandaan natin ang ating mga napakinggan, mga magulang at mga kapatid, nang mabuhay o tumindig na muli sa kanyang libingan ng Panginoon, una niyang pinuntahan ang mga alagad. Nakasarado ang mga pintuan sa tahanang pinagtataguan ng labing isa, sapagkat noon masugid pa ang pagtugis laban sa mga apostol ni Kristo. Ang Panginoon ay lumusot sa pintuan. Pagkatapos po ay bumati sa kanilang kalagitnaan ng kapayapaan ang sumainyo, mga kapatid. Mga kapayapaan ang sumainyo, ang wika ng Panginoon. Sa pagkakataong yon, nanampalataya yung 11. O yung tinatawag na 10, sapagkat wala si Tomas. Ni malaman kung saan nagtago o kung saan naroon. At nang mabalitaan nga sa 10 mga alagad ni Tomas, ang wika ni Tomas, malibang makita ko ang sugat ng kanyang mga kamay, mahipo ko ang pako, ang sugat ng pako, at ang sugat sa tagiliran, hindi ako mananampalataya na nagbangon muli ang Kristo. Kaya nga po si Tomas, ito po yung kilalang kilala rito sa Amerika na Doubting Thomas. Ito yung unless I see, unless I touch, I will not believe. Sapagkat walang pananampalataya, kaya nga, yung pong salitang pananampalataya sa Ingles ay faith. At yung tinatawag na pagkakilala o wika nga paniniwala, literal, material. Yung paniniwala, to see is to believe, material thing. Yung faith is the substance of things that are to come, things that are not seen by the eyes. Ang pananampalataya ay pagkilala sa mga bagay na hindi nakikita ng mata. Yun po ang wala.
Una na nga dito nung una kay Felipe at ngayon naman kay Tomas. Kaya nga pagkatapos pa ng 8 araw, napakitang muli ang Panginoon at ng pagkakataong yon ay naroon na si Tomas. At katulad po ng unang ginawa ng Panginoon sa kanyang unang pagpapakita, lumusot na muli sa makapal na dinding o pintuan. At nang siya'y nasa harapan at nasa gitna ng mga alagad, siya po ay nagtaas ng kamay at bumati sa kanilang lahat ng kapayapaan ng sumainyo. Pagkatapos po, anong sumunod na nangyari? Bayaan natin ang Biblia ang magpaliwanag, San Juan 20:27. Nang magkagayoy sinabi niya kay Tomas, tinawag niya si Tomas, Tomas, idaiti mo rito ang iyong mga daliri sa sugat ng aking mga kamay. Tingnan mo ang aking mga kamay. Idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran. Tomas, huwag kang di mapanampalatayahin kundi mapanampalatayahin. At sa 28, sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Mga kapatid, binabasa ko po sa Biblia, sabi po ng mga iglesia ng tao, sabi po ng mga iglesia ni Manalo, dito raw nakakita ng multo. Sumigaw daw po si Tomas ng Panginoon ko, Diyos ko. Wala po kayong makikita ng tinatawag na exclamation point. At dito po nakatayo ang mga alagad. Lumusot ang Kristo, humarap sa kanila. At pagkatapos itinaas ang kamay at sinabing, kapayapaan ang sumainyo. Dapat noon pa lang. Nagulat na ang mga apostol. Mga kapatid, una na nga si Tomas. Matatakutin pala si Tomas. Mga kapatid at mga magulang nakakita daw ng multo. Hindi po. Sinabi nga ng Panginoon, Tomas, halika. Sipin ninyong ilang segundo at ilang minuto yon. Hipuin mo mga kamay ko. Ipasok mo mga daliri mo sa sugat ng aking mga kamay. Sa aking tagiliran. Pagkatapos ng mahipo nga ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sa 20:29 ng San Juan din, sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako ay nakita mo ay sumampalataya ka, mapapalad yaong sa akin ay hindi nakakita, ngunit nangagsisampalataya. Sa makatuwid, mapapalad na higit tayo sa huling araw na ito, hindi ko nakita ang Kristo. Hindi ko siya literal na napakinggan. Hindi ko nahipo ang sugat sa kanyang mga kamay. Hindi ko nahipo ang sugat sa kanyang tagiliran at sa kanyang mga paa. Gayunman ako'y sumampalataya. Sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo, mga magulang at mga kapatid na ating napakinggan at ating nabasa, mapapalad tayo kaysa sa mga taong unang nangakakita sa Panginoon, dadapwat nagsipag-alinlangan at nanampalataya lamang ng kanilang makita at mahipo. Yan po ang kapalaran natin sa huling araw. Labis-labis na mga kapalaran kung tayo ay magiging lubusang matatag na maging mananampalataya sa Ama, sa Anak, mga kapatid, sapagkat silang dalawa ay iisa at sa Ebanghelyo kung bakit po ipinakikilala din naman ng banal na kasulatan sa kanyang unang aklat ni Apostol Juan Kapitulo 5 versikulo 7 sa Bibliang Ingles 1611 version na pinanggalingan ng Tagalog. There are three that bear record in heaven, the Father, the Holy Ghost, the Father, the Verb or the Word, and the Holy Ghost o Holy Spirit. These three are one. Sa langit mayroong nagpapatotoo ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Ang tatlong ito ay iisa. Mga tagapakinig, amen. Huling katanungan po natin. Alin po baga naman? Yaong katawan. Alin ba yung katawan na pinangunguluhan ng ating Panginoong Diyos? Napakaliwanag na po ng ating Panginoong Diyos na si Kristo Jesus. Colosos 1:18, at siya, si Kristo, ang Diyos, ang ulo ng katawan.
Alin po baga ang katawan? Sa makatwid baga ng iglesia. Ayan po. Yung pong salitang iglesia, kung liliwanagin po yun, sapagkat ito ay orihinal na salitang Griego, ekklesia, katawan po ng Diyos. Ang ibig sabihin, si Kristo ang ulo ng katawan. Si Kristo ang ulo ng katawan ng Diyos. Sa bansa ng Israel, ayon sa matandang tipan, ang katawan ng Diyos, ito po ang tinatawag na iglesia sa ilang. Ito ang katawan ng Diyos na naglakbay sa ilang sa loob ng 40 taon, yung mga Israelita, a spiritual body of God. Sa huling araw na ito, ang ating presidente, ang pinakaulo, ang ibig sabihin, ang nagpapalakad sa iglesia na katawan ng Diyos, na walang iba kung hindi yung kanyang sariling katipunan ng kanyang mga tupa o mga mananampalataya, spiritual body of God. Ang nagpapalakad nito hanggang ngayon sa huling araw ang Panginoong Hesukristo. Nagtataka lamang po ako kung bakit may mga relihiyon, may mga iglesia, ang lalakas ng loob na yung kanilang mga obispo, mga papa sa Roma, kardinal, monsenyor, nako po, kutakot-takot na mga hyperbole position. Pagkatapos ang Panginoong Hesukristo, anak lang ng kalpintero. Ito naman mga damukal na mga demonyong ito. Huwag kayong magagalit sa akin, no? Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Hindi ka taka-taka. Si Satanas man nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya nga po, yung mga kumukuha ng pinakamatataas na posisyon na dapat sana sa ating Panginoong Hesukristo lang na Diyos na nagkatawan tao, na sa Kanya ang kapurihan, Kanya ang kaluwalhatian, Kanya ang tinatawag na lahat ng mga bagay. Kinukuha nitong mga mandarambog na mga tao na sinasabing paghiwalay ka sa kanilang pamamahala, hiwalay ka sa Diyos. Mag-ingat kayo mga kapatid, mag-ingat kayo. Alalahanin ninyo ang kaluluwa ang pinakamahalaga sa atin, sa sanglibutan. Huwag sanang nakawin ng mga demonyong iyan ang inyong mga kaluluwa. Sa Panginoong Hesukristo lamang tayo sumama. San Juan 15:5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung kayo hiwalay, wala kayong magagawa. Kaya humiwalay kayo sa tao. Bumalik tayo sa Panginoong Diyos na nagkatawan tao. Malakyas 3:7. Panahon pa ng ating mga magulang, niloko na tayo ng mga demonyong yan. Manumbali kayo sa akin, ang wika ng Panginoong Jesus. Malakyas 3:7, ako'y manunumbalik sa inyo. Para hindi magkaroon ng kapangyarihan yung mga salanggapang na yan. Sa Mateo 16:18, itatayo ko ang aking iglesia. Anyo 32, sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, hindi magsisipanaig laban sa kanya ang mga pintuan ng Hades. Kaya nga sa ating pag-aaral, ipinaliliwanag po yung pinangunguluhan ng ating Panginoon Diyos na si Kristo Jesus, yung kanyang sariling mga tagasunod, mga mananampalataya na tinatawag nga niya na iglesia o kanyang sariling katawan. Mga kapatid, pinatunayan ba ng mga apostol na itong ang katawan ay siyang pinangunguluhan ng Panginoong Hesukristo, na siya nga ang tinatawag na katawan ni Kristo? Sa unang Korinto 12:27, kayo nga ang katawan ni Kristo. Napakaliwanag po, si Kristo ang ulo ng katawan. Ang katawan po, hindi literal na iglesia na ginawa ng semento, bato, punong kahoy, ginto, pilak, larawan, na katulad ng ginagawang pinananahanan ng maraming mga tao. Akala nila maliban sa katedral, maliban sa literal na bahay, sambahan, hindi ka makapaglilingkod sa Diyos. Kaya paramihan, pagarbuhan, puro kapaimbabawan, palakihan ng abuloy, parangalan. Mga kapatid at mga magulang, 12:27 ng unang Korinto, kayo ang katawan ni Kristo, ang bawat isa, sama-samang mga sangkap niya. At dito walang kinikilalang tao ang Panginoon Diyos. Pulubi ka man, bataas man ang kayong katungkulan, wala ka mang tinatawag na pinag-aralan, alipin ka man, babae ka man, bata ka man, matanda ka man, ang lahat ng nasa katawan ni Kristo,
Pare-pareho tayo, tayong lahat. Sama-samang mga sangkap ng kanyang katawan o ng iglesia. At sa 12:28, anong ginawa ng Diyos sa iglesia? Ang Diyos naglagay ng ilan sa iglesia, dito inilagay ng Diyos ang kanyang tinatawag, una-una, mga apostol. Ikalaway mga propeta, ikatatlo ay mga guro. Dito po, sa iglesia, inilagay ng Diyos ang kanyang mga anak, ang kanyang mga tupa na tinawag niya sa iba't ibang relihiyon. Inalis niya sa pagkaalipin sa iba't ibang mga aral, sa makatwidbaga sa kanyang sariling katawan na kanyang pinangunguluhan. Kaya nga sa ating paksa ay napakaliwanag ang Panginoon Diyos, ang Panginoong Jesucristo na nagkatawan tao, siya ang presidente, siya ang panguno, siya ang nagpapalakad sa atin hanggang sa huling araw na ito, 2015. Totoo ba yan? Sa Mateo, basahin ninyo sa inyong mga banal na kasulatan. Sa Kapitulo 28, mga kapatid, versikulo 19 hanggang 20, babasahin ko na lamang po ang huling bahagi. Naririto, ako'y isa sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Hanggang ngayon po, 2015. Hanggang sa ikalawang pagparito. Hanggang sa araw ng paghuhukom, ang Kristo. Siya po ang nagpapalakad sa atin. Hindi po yung mga demonyong mga taong obispo na yan. Na wala namang ginawa kundi huthutan at sipsipin. Mga kapatid, ang inyong mga wika nga ikinabubuhay, abuloy dito, abuloy dyan. Birthday ng anibersaryo, birthday ng matanda, ang envelope ninyo, ang ikapu ninyo, abuloy sa korista, abuloy sa ministro, abuloy sa may sakit, abuloy na kakutakot-takot na abuloy yan. Hindi po kailangan ng Diyos kahit na isang peseta o kahit na isang kuseng ng inyong mga pera. Sa inyo na yan. Gamitin ninyo, pagbuhay ninyo sa inyong mga anak, pambilin ninyo ng gamot, pambilin ninyo ng damit ng inyong mga anak, ipampaaral ninyo. Walang kailangan sa atin ng Diyos, mga kapatid. At kung meron man, according to St. Paul, kung meron man na pangangailangan ng iglesia, hindi po sa pilitan ang pag-aabuloy. Basahin ninyo ikalawang Korinto 9:7, ng ikalawang Korinto, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob o hindi dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ngayon, ano ang pinakalundo? Anong pinakaaral? Anong pinakananasa ng Diyos na ating dapat maunawaan tungkol sa katawan ni Kristo, espiritual na katawan ng Diyos na kanyang pinamumunuan? 1:14 ng Kolosos din po, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen! Hindi po tayo ililigtas ng Iglesia Apostolika Katolika Romana. Hindi po tayo ililigtas ng anumang simbahang protestante. Nako po, lalo na yan. Anak ng Antikristo yan. Hindi ba nyo nakikita yung mga simbahan ng mga protestante? May mga cross, may mga Birhen Maria, may mga larawan, nagbibinyag din ng mga bata. Mag-isip-isip kayo, kayong mga nakikinig, huwag kayong magalit sa amin. Be rational. At kung may makikita kayong higit sa aming ipinangangaral na inaakala ninyong higit na makatotohanan at makapagliligtas ng aming mga kaluluwa, sulatan ninyo kami, tawagan ninyo kami, antigin ninyo kami, turuan ninyo kami. Pero kung wala naman kayong maibabase at maituturong katwiran sa amin, walang katotohanan, wag na ninyo kaming gambalain, makinig na lang kayo. At kung ayaw naman ninyong makinig, block us away from your Facebook. Huwag na ninyo kami pakinggan, mga kapatid. Hindi lamang naman kayong nakikinig. Ano ba naman ang wika nga? Ano bang dahilan at aming ginugugol ang aming buhay, ang aming panahon, ang aming makakayanan sa pangangaral na ito?
para makarating sa lahat ng tao, kumbaga maaari sa buong sanglibutan. Wala namang kaming inilit sa inyo kahit na 1 piseta, 1 kuseng, o 1 sentimo. Mga kapatid, buksan ninyo sa amin ang mata ng inyong mga puso, ang wika ni Apostol Pablo. Hindi namin nilinlang ang sino man. At katapus-tapusan, kung bakit nga po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na katawan ni Kristo, espiritual. Wala po tayong materyang templo. Wala po tayong materyang tinatawag na wika nga, puro kapaimbabawan yan. Wala tayong magagarang mga bahay, katedral, sambahan. Wala, sa bahay-bahay tayo sasamba. Sa lahat ng dako, naroon ang Panginoong Hesukristo. Siya mismo nagsabi, dadapot ikaw, kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. Isara mong bintana, isara mong pintuan, manikluhod ka sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At bago mo pa buksan ang iyong bibig, nalalaman na ng Diyos ang ibig mong hilingin sa Kanya. At ikaw ay Kanyang diringgin. Bakit po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus lamang? Aklat ng Mga Gawa, 4:12. Sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na suka at ikaligtas. Wala pong pangalan maliban sa Diyos at Kristo Jesus. Bakit? Siya nga ang Ama, siya ang Anak, siya ang Espiritu Santo. At sa unang Korinto 3:11, ano pa ang dahilan kung bakit dito lamang tayo kailangang maglingkod? Espiritual na pamamaraan ng paglilingkod? Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan kung hindi ang nalalagay na ito ay si Kristo Jesus. Hindi na po pwedeng magtayo ang tao ng iba pang iglesia o katawan ng Diyos. Meron nang nakalagay, meron nang nakatayo. Anyo 32, Anyo Domini. Sa siyudad ng Jerusalem ng Hudiya, itinayo ng Panginoong Hesukristo ang kanyang iglesia. Unang Korinto 3:11. At kung ano ito, at kung paano tayo dapat maglingkod sa Kanya sa huling araw, huling talata, unang Tesalonica 2:14, sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Hudiya kay Kristo Jesus. Ito po ay sulat ni Pablo sa iglesia ng Diyos na nasa Tesalonica. Ang sabi niya sa mga kapatiran, nagsitulad kayo sa iglesia ng Diyos na nasa Hudiya. Bakit nasa Hudiya? Doon po itinayo ang orihinal na iglesia, yung nag-iisang katawan ni Kristo ng Diyos. Anyo 32, tinutularan na lamang ninyo. Kaya naman tayo sa huling araw, mga kapatid, yun din ang ibig ng Diyos na gawin natin. Halimbawa, dito sa Los Angeles, California, kami mga kapatid na nasa Iglesia ng Diyos na nasa Los Angeles, California, tumutulad sa Iglesia ng Diyos na nasa Hudiya kay Kristo Jesus. Mga kapatid, at ang iglesyang ito po ang ipinakikilala ni Apostol Pablo, 10:19-21. Ito po ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. May kalayaan tayo, libre makapasok sa isang bago buhay na daan. Na dito ang ating apostol, saserdote, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Si Kristo po ang presidente rito, siyang nagpapalakad sa atin, siyang pumapatnubay. At sa ganito, kung mananatili tayo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na nagtatapat at naglilingkod sa Kanya at sinusunod natin ang Kanyang mga utos, Mateo 24:13, tayo po ay maliligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon po, ay tanggapin natin muli ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya
basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na Espiritu, tunawa ang kanyang ipagkaloob sa ating mga sariling sangbahayan, sa ating mga kabiyak, ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kabaganakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa paghanap natin ng ikabubuhay sa araw-araw, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo hanggang sa darating na linggo po kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.